nag-promise po tayo, no, ng 10,000 ayuda, 10K, 10,000 pag-asa. So basahin ko po muna. Ito yung first four. Irene Diokino from Caloocan City. And again, pagbati sa ating kaibigan dyan, kay Congressman Egay Erice. Sa Las Piñas, Virginia Estrada Marduquio. Mga taga Las Piñas, may offer pa ng bahay sa inyong raffle. Pabahay sila ang congresswoman ninyo, si Camille Villar, kung magpapabakuna. May raffle kayo, no? So, magpabakuna na. Gemma Estonilo from Quezon City. And then from Taguig, Rosela Cabahug Losorata. Okay? May 2 more tayo from Urdaneta City, Pangasinan. And I'm hoping to see you, mga taga Pangasinan, on Thursday. Hoping we're still making arrangement. So from Urdaneta, Pangasinan, Ramon Bong Prio Alquetra. From San Juan, La Union, Jericho Teruel. So we're also planning na yung 10,000 ayuda, 10,000 pag-asa on Friday. Will be for people in Baguio City, Benguet, Pangasinan, La Union. So doon tayo sa bandang norte. But nagpa-finalize pa kami tomorrow. Okay. So before I read the others, let's say good evening to George Bocobo. Hi George. Gandang gabi po sa inyong lahat. Gandang gabi. So George, diretsong tanong. Gaano kasaya, gaano kahirap, gaano fulfilling, gaano ka-frustrating maging isang barangay captain? Of course, no, paging barangay captain na very fulfilling kasi alam mong nakakatulong ka, no, sa and direct yung iyong pagtulong sa ating mga kababayan, sa mga mamamayan. But minsan din, of course, it's pretty frustrating dahil alam naman po natin, especially now at the time of COVID, ay napakahirap po ng ating ginagawa. And of course, we consider yung not only yung barangay captain, but ating mga kagawad, ang ating mga tanod, ang ating mga kawani ng barangay. They are all frontliners. So saludo po kami doon sa mga kawani ng barangay, especially at this time, no. But being a barangay captain at this time, again, no, talagang fulfilling siya, but yun nga, may mga limitations din, especially sa mga pondo, dahil kami ang pinakamaliit. And maraming inaasa sa mga kapitan ng city. Huwag mo munang lahatin para matanong kita isa-isa, no? But yun unang takeaway kay George, no, na number 1, napaka-fulfilling, 'di ba? Pero number 2, ang hirap din na kukonti yung resources. Siguro yung pangatlong takeaway, yung pagiging frontliner. Yes. So input ko lang, no, kasi it's very fashionable to bash politicians. 'Di ba? Kasi may trust issue sa gobyerno, and of course of past misdeeds ng marami pong mga naninilbihan sa gobyerno, and of course yung kahirapan ng tao. Correct. But I remember when I was still running for speaker, madalas ko sabihin sa mga kongresista, ang aking pangarap, hindi lang mahal ng tao ang congressman and woman, pero mahal nila ang Congress. Kasi madalas, mahal nila ang kanilang kongresista, pero galit sila sa Congress. Kasi nga, lahat ng katrapuhan, lahat ng issue ng pangungurakot, pagnanakaw, mga mababahong measure, or kapag ka may skandalo, walang nagsa-stand up, no? That's why for me, in a brief period of time na napakataas, so I think record-breaking yung trust rating at saka performance rating ng Congress was very fulfilling, no? Pero sa inyo, nasa harap nyo parati yung mga tao, di ba? So iba yung pagiging fulfilling, pero parati din kayo nababash. So let's just say sorry. So I think nanonood ang aking mabuting at kaisa-isang kabiyak. So darling, sorry din pag mga pagkukulang ko and pag na-underestimate ko yung pressure, yung stress, yung passion mo to really serve everyone and to be there for them, no? So basa muna tayo ng konti, ha. Wendy Primero Archuela from San Mateo, Isabela. From Isabela, ha? Wendy Primero Archuela. Okay. Hindi ko alam kung kaninong district yan, but let me also greet at shout out kay Congresswoman Sam Vargas. Nagpadala ng food
Samantalang siya yung my birthday 2 weeks ago. So, Sam, thank you very much for being so loving sa amin ni Lani and caring talaga sa distrito mo. Tulong pa rin kami in whatever way we can. From Bacolor, Pampanga, Joselito Tumang Layug. Ayan. So, eto, iba't ibang lugar. From Batangas City, Batangas, Eduardo Año Nuevo de Belen Jr. Okay, from Tanauan, Batangas, Severino de Vera. From Mabini, Batangas, Jaime Aldovino Gonda. From Dasmariñas, Cavite, Richard Pineda Sales. And from General Mariano Alvarez or GMA Cavite, Katrina Claire Robles. So, 10,000 po. And na-bet po yan ng ating po mga staff. So, lahat po sila ay either may sobrang pangangailangan, but definitely their need. At yung may either small business or meron immediate na kailangan na paggastusan, no? So, let's go back to George for a while, tapos marami pa tayong babasahin. So, George, yung sinasabi ko nga parating nasisisi, but nakita ko, for example, yung sa ayuda, no? Yung inutusan talaga na mag-deliver sa grassroots is yung barangay, Yes. at saka yung barangay affairs, and of course yung sa local government, no, kung sino man ang kanilang mga tao diyan, di ba? And na-highlight sa Congress, sa dyaryo, sa radyo, sa TV, yung mga medyo may kalukuhan, nakapalpakan. But to most barangays, it was a big sacrifice kasi nagkakasakit din yung mga tao nila at hindi madali na mag-distribute, especially at the start, na hindi pa alam kung ano ba talaga tong COVID-19, paano nakakahawa. So, how did you deal with that as the father of the barangay, but also as ABC president? I'm sure nagsusumbong din sa yung ibang kapitan. So, of course, no, nandun din po yung talaga pong inaalagaan namin yung mga kawani namin. Pinapaalalahanan na paglalabas kayo ay dapat mag-ingat kayo and to follow all the protocols, no, sa pag-iikot ninyo. Pero hindi pwedeng hindi lumabas, di ba? Dahil Correct. yung constituents naman ng kawawa. I think especially po nung height, no, nung ECQ, talagang ang mga barangay at saka alam naman po natin kahit yung mga pulis ng ating mga barangay health workers, sila po talagang nag-iikot, ang lumalabas upang kumalinga sa ating mga nangangailangan. So talagang wala po kaming choice. So kahit po takot na takot ang iba nating mga staff at saka mga kawani ng barangay, talagang pinapaliwanagan natin na kailangan po nating gawin ito dahil kailangan na tayo ng ating mga kabarangay, and if hindi natin gawin, no, yung mga serbisyo na kailangan nila ay hindi natin maibababa, no, particularly dun sa health aspect at saka sa pagbibigay ng ayuda. George is also the SecGen, no, of yung nationwide na liga ng mga barangay, no. So ito po ang asosasyon ng mga barangay captain sa buong Pilipinas, and as sila yung pinaka grassroots, di ba? So you might have a president, a governor, a mayor, pero nandyan talaga sa grassroots yung barangay, no. So I'll ask him about how the others are coping despite na walang resources. Siyempre, blessed kami sa Taguig, lalo sa Barangay Fort Bonifacio na malaki ang pondo. But before that, I was going to read all of this kasi nasa District 2 si George and nasa District 1 ako. Pero naalala ko, ABC President pala siya. So, nationwide naman, citywide naman siya. George, magbasa ka naman ng... Yan ang mga kabarangay ni... kung nasaan si Father... Robbie, taga-Tipas po siya, talagang taga-Taguig po siya, pero diyan po siya na-assign sa Hagunoy. So can you read Sen 10 na in honor of kay Father Robbie na ating bibigyan ng 10,000 from Barangay Hagunoy. Okay, so lahat po ito taga Barangay Hagunoy, Taguig. Taguig City. So si Fatima Sial, number 1, number 2 si Maria Manilin Bayos Espejon. Pangatlo po, si Leticia Bandibas de Vera. Pang-apat, si Almira Trinidad. Pang-lima, si Joanna Marie Gregorio. Pang-anim, si Celso P. Oriola. Number 7 po, si Rosalyn Siega. Number 8 po, si Nancy Peña Florida. At number 9, si Orland Deogracias. At ang number 10 ay si
Gilbert Cabatino. Congratulations po sa inyong lahat. So, congrats po sa inyo, and let me read po si Chati May Gilaran from Bacolod City, Negros Occidental. Tapos may 5 pa from Samar, Southern Leyte, Tacloban, Leyte, Thomas Opus, Southern Leyte, from Ormoc City, sa lugar po of course ni Congresswoman Lucy and kay Mayor Richard. Kamusta po kayo? From Kawayan Biliran, Pedro Cañales Estrada. From Ormoc City, Leyte, Lourdes Argente Pangaral. Sorry Lourdes Pangaral. From Tacloban, Leyte, Rose May 5. From Thomas Opus, Southern Leyte, Richardson Ampo. From Catbalogan, Samar, Jacqueline Mendigo Cacho. Bayanihan and hashtag 10,000 ayuda or 10,000 pag-asa. Sa Friday po, no, we will choose I think at least 100 online, no. Pero lagay nyo rin kasi yung sari-saring kwentuhan, no? From Calawit, Zamboanga del Norte, Joan B. Dayaganon. Okay? Don't worry po kung mali po yung pagka-pronounce ko or hindi nyo narinig po, we will post the names, no? From Cagayan de Oro, Melchor Coronel Jr. Okay? From Davao City, Leia Narcana from Davao City. Okay, Norjaina Kasan from Cotabato City, and Norain Tarusan Lawian. Norain Tarusan Lawian, Cotabato City. Assalamualaikum sa mga kapatid po nating Muslim. From Columbio, Sultan Kudarat, Hamida Sapar. From Kalaman, Sig, Sultan Kudarat. Oy, sipag ng mga taga Sultan Kudarat, ha? Sunod-sunod sila. I'm happy for you po. At syempre, hanap kami ng paraan na umabot sa inyo to, ha? Junard Maratas, Cherry Babe Lacia, Janice Raffles Ramirez, Cherry Ann Cepada, Bayran Abay. Lahat taga Mansig, Sultan Kudarat. Baka nag-usap-usap sila na mag-post dun sa usapan natin last week, no? Remember po when talking to Father Robbie, sinasabi niya yung go into the deep, na yun yung message nila, na alam nyo po ang part ng pagiging spiritual, pananalig sa Diyos, of course being a Christian, is going out of your comfort zone. At ang dami pong verses sa Bible at kung ano man maging religion natin, really about loving others. In fact, it goes so far as to love your neighbors, no? So, babasahin ko po ito sa mga kabarangay ko naman to sa Bagumbayan Taguig, Jennifer Ira, Chinchin Navarra, Juna Fe Santoyo Cuer, Pearl Kabikungan, Maria Concepcion Ursal, Divino Belista, Nori Salvacion, Angelita Obsinada, Analisa Macasero, Elma Fortaleza. Wala pa ako sa bahay at kahit kapitbahay ko po kayo, hintayin nyo po, tatawagan po kayo at dadalhin sa inyo, no? Sa lahat po ng mga may sakit, may karamdaman, may mga malalaking problema, we're praying for you. We will be praying for you. Surrender ourselves to God po. At parating nyo pong i-claim yung sinabi sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in a future." So just as you are talking to your husband, to your wife, to yung anak nyo, to your parents, at sabihin nyo na parang, "Lord, may promise ka, 'di ba? To hear us out, 'di ba? To give us a good future, to give us hope, to prosper us." And then trust in the Lord. Good night, everyone. God bless you.